Maniwala ba kayo na ang isang 10 pesos na pag-uusapan natin ngayon ay aabot sa 76,000 ang kanyang halaga? So kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video hanggang sa dulo at baka ikaw ay mayroong ganitong barya ay pagkakataon mo na para ito ay mabinta. Okay? Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay? So, welcome sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga subscriber at sa mga followers natin sa Facebook. So, maraming salamat sa always niyong pag-suporta. So, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-follow, mag-like, mag-share and subscribe sa ating YouTube channel, OMG TV channel. Okay? So, sa video ito mga kabarya ay pag-uusapan natin ang dalawang klase ng 10 peso coins. So, sa dalawang 10 pesong coins na ito mga kabarya, maniwala ba kayo na ang isang 10 pesos na pag-uusapan natin ngayon ay aabot sa 76,000 ang kanyang halaga? So, kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video hanggang sa dulo at baka ikaw ay mayroong ganitong barya ay pagkakataon mo na para ito ay mabinta. Okay? So ang baryang ito ay sobrang mahal talaga mga kabarya kasi nga rare. So ito ay normal na barya, hindi ito error, hindi naman ito special. Okay? So ang unang 10 piso na ating pag-uusapan, itong 10 pesos na NGC. Itong 10 pesos natin na NGC mga kabarya ay standard circulation coin. Nagmula ito sa 2017 hanggang sa 2020. Pero meron na ring lumalabas ngayon na 2021. So kukunti pa lamang at mahirap hanapin. So dito sa mga 10 pesos na ito ay malalaman nyo kung alin dito ang may halaga. Kasi sabi ng ibang mga nagbablog ng barya ay walang halaga ang mga ganitong barya. Ngunit ang masasabi ko dito ay mayroong halaga ang 10 pesos na NGC. So hindi lamang katumbas ng kanyang face value, ngunit ay ito'y may mataas na halaga. So para malaman natin ay panoorin natin ang tibol ni Nomista. Okay? So itong 10 pesos natin, Republika ng Pilipinas, Apolinario Mabini, NGC. Ito ay gawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ito ay mayroong BSP, no? BSP logo or BSP na mint mark. So ang taong 2017 ay mayroon siyang 14% na percentage, no, sa kanyang frequency. Napakarami ang ginawa at meron itong presyo na sa very fine condition is 79, almost uncirculated is 95, and ang uncirculated is 100 pesos each. Okay? Sa taong 2018 naman mga kabarya, meron itong 82% sa kanyang frequency at meron siyang fine condition na 15 pesos, very fine 15, 64 sa extremely fine, almost uncirculated 69, at saka 69 naman sa uncirculated. So medyo mababa siya kumpara mo sa 2017. Kasi ang 2017 sa ngayon ay mahirap na hanapin, kaya mataas na ang kanyang halaga. Ang 2019 naman ay meron itong extremely fine na 70 pesos. So marami-rami din ito mga kabarya kasi 17% ang kanyang frequency. So sa taong 2020, so ito 7% ang kanyang frequency at so medyo kunti lamang yung ginawa dito sa 2020. Pero sabi ko kanina mga kabarya ay meron na tayong nakitang mga 2021. So merong ilang piraso na rin 2021 sa mga 10 pesos na ito. Kaya siguro ay yung 2021 ang medyo mataas ang halaga. So dito sa table ni Nomista, ang 2017 lamang yung medyo mataas ang halaga. Kaya nga marami na rin ang nagkukolekta ng mga 2017 para maitago, no? Yung iba naman ay para maibenta. Okay? So ang pangalawa nating 10 peso coin na pag-usapan ay ito yung 10 peso na aabot ang kanyang halaga sa 76,000 pesos. Okay? So anong 10 pesos ba ito? So dito
susundan mo lamang ang video hanggang sa dulo para malaman mo kung anong taon at anong 10 pesos ang ibig kong sabihin na may malaki ang halaga. Okay, so ito yung 10 pesos na may mataas ang halaga. As you were, Mexico, United Mexican State, Mexican Republic. Ang date dito is 1823. Ito ay standard circulation coin. Nagmula sa 1905 to 1996. 10 pesos. Ang value niya is 10 pesos. So, currency, peso, 1863 to 1992. Composition, gold, 0.900. Ang copper, 0.100. May bigat ito na 8.333 grams. May diameter na 22.5 mm. Ang thickness naman is 1.5 mm. Ang hugis bilog, then orientation is coin alignment. Demonetized na? Yes, demonetized na. Kaya nga medyo mahirap na hanapin sa ngayon kasi demonetized na. Ang coat of arms ng Mexico, ang top caption ay surrounding the eagle. Encompassed by the steps beading. So may Latin script. Ang nakaliterang Estados Unidos Mexicanos. So United Mexican State. So yan ang translation. Ang sa reverse, a bust of Hidalgo surrounded by caption indicating the value of the coin, the year of the issue, circled by the same beading on the front. So, naka-Latin script, meron siyang nakalitering na 10 pesos. So, ayan o, may main part dito. Tapos, nakalitering aim asterisk 1920. So, ayan o, 10 pesos. Ang edge, inscribed. So, ayan o, nakalitering ang Independencia Libertad. So, Independence and Liberty. So, yan yung kanyang translation. So, ito ay 1906. Meron siyang 1 million na mintage of these coins were minted by the United States, mint in Philadelphia. About 954.983 restrike dated 1959. Were struck between 1961 and 1972. So, yan o, kung kailan siya ginawa. So, ang 1905, meron namang siyang 3%. Ang circulated niya ay 69,000. So, 39,000 piraso din ang ginawa. Sa 1906, meron siyang 35,000 to 36,000. Napakarami ang ginawa mga kabarya. 2,949,000 piraso. Then, sa 1907, 5%. 35,000 ang price. Ang ginawa is 1,589,000 piraso. 1908, 7%. 38,000 to 39,000 ang kanyang price. At meron itong mintage na 890,000. Napakarami. At sa 1910, meron namang 9%. Meron namang 5%. Nagkalaga siya ng 39,000. So, 451,000 ang mintage. Sa 1916, meron siyang 0.6%. So, 26,000 ang kanyang price. At 1917 is 10%. 31,000 to 37,000 ang kanyang price. 1,967 piraso ang ginawa. Sa 1920, 1.1%. 76,000 ang kanyang price. Kaya naging 76,000 ang price nito mga kabarya. Kasi nga ay kunti lamang ang ginawa. 12,000 piraso lamang. At sa 1969, meron siyang 33,000 to 35,000. Ang ginawa ito is 50,000 piraso. Sa 1996, so ito ay mga matte restrike. So bali hard to find ito mga kabarya, 1.7%. So nagmula yan sa 1959 hanggang sa 1996 ang yung bago nilang ginawa ngayon. Okay? So, yan yung sinasabi natin mga kabarya na ang 10 pesos na umabot sa 76,000 ang kanyang halaga. So, ito ay ang Hidalgo coin. So, ito no? Estados Unidos Mexicanos. So, 10 pesos na Hidalgo coin umabot sa 76,000 pesos ang isang piraso. Okay? So, ito lamang ang maibigay ko sa inyo mga kabarya at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.